10 rason kung bakit hindi ka na-hire bilang isang virtual assistant. Sige lang, gawin nyo lang yung mga yan para hindi ka talaga matanggap. Dati yun, di na ngayon. Okay. Yabang mo naman magsalita. Dati ka rin naman ganyan nung nag-uumpisa ka pa lang. Welcome back to my channel. This is Kuya Rene Boy. For today's video, pag-usapan natin yung mga common mistakes. 10 rason kung bakit hindi nakakapasa ang isang virtual assistant or kung bakit hindi siya nakakaland ng client niya. Make sure to finish this video until end kasi hindi ko lang sasabihin sa inyo yung mga rason kung bakit kayo bumabagsak. Sasabihin ko rin sa inyo yung mga tips para mapataas yung chance ninyo na makapasa. And at the same time, meron tayong pag-giveaway na Coolpo Ignite headset mamaya with noise cancelling feature na magagamit ninyo sa work from home job ninyo. Kaya kung bago ka lang dito at gusto mo rin ng mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating kong videos. Bago ko ito umpisahan, shoutout sa nanalo ng 500 Gcash na nakaraang video ko. Kung gusto mo rin manalo, comment sa baba kung gaano kapogi si Kuya Rene Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back sa channel ng mga swabe. Nagbabalik ang inyong likod, Kuya Rene Boy, para magbigay na naman sa inyo ng tips kung paano kayo makakapasa or makakasungkit ng mga work from home job. Pero syempre, survey muna tayo sa lahat ng mga naghanap ng work from home dyan. Comment sa baba, work from home. Sa mga naghanap naman ng call center job na local account, comment sa baba, local account. For today's topic guys, napaka-importante nito sa lahat ng mga gustong mag-venture as a freelancer or virtual assistant kasi malalaman ninyo yung mga dapat ninyong iwasan. Okay? Kasi karamihan sa mga applicants ngayon, may giniganti yung gawain nila, hindi nila alam, yun pala yung nagiging rason kung bakit hindi sila nakakapasa. Okay, hindi ko na ito patatagalin. Reason number 1 tayo guys, not following instruction. Okay, kapag ikaw po ay isang applicant bilang isang virtual assistant, dapat professional tayo. Dapat marunong tayo mag-follow ng instruction. Kung napapansin ko lang ngayon guys, marami po how ng how palagi. Hindi nila binabasa na maigi yung mga instruction kung paano mag-apply. Kahit nakalagay na lahat ng details, for example, yung mga content creators ng mga freelancing industry, naglalagay na sila ng details kung paano tayo mag-apply. Ang ginagawa pa rin nila, nagko-comment pa rin sila ng how. Okay? May nakalagay na doon, may instruction na mag-send kayo ng email, ng resume ninyo, ng cover letter ninyo. Dito sa email address na to, ang ginagawa nila, nag-PPM pa rin sila doon sa mga content creators. Tapos how ng how, yung tipong pupunta doon sa email address, magtatanong pa rin ng how. Another example ng hindi pag-follow ng instruction guys, for example, kapag nag-apply kayo, katulad, for example guys, sa Pineapple VA, kung mapapansin ninyo, kapag binasa ninyo na maigi yung instructions doon, may makikita kayo na kailangan ninyong maglagay ng word na Pineapple sa application ninyo. Kasi doon nalalaman ng mga employers kung kayo ba talaga ay nagbabasa at marunong sumunod sa instruction. And katulad rin ng mga na-experience ko, kung napapansin ninyo, pag every time na nagpo-post ako, nagpapa-fill out ako ng form. Kaso yung iba hindi marunong mag-follow ng instruction, kulang-kulang po yung mga details na pinifill out nila. Hinihingi ko yung mobile, email address, pero ang sinesend lang sa akin is pangalan lang tsaka email address, kulang ng mobile number. What? Tapos mangungulit sa akin, nagagalit sila, Kuya Rene Boy, hindi po ako natatawagan. Stop it. Get some help. So, in order for you para mapataas yung chance mo na makapasa sa freelancing or sa pagiging virtual assistant, dapat magaling kang mag-follow ng instruction. Reason number 2 kung bakit hindi ka nakakapasa bilang virtual assistant, generic resume. Okay? Yung minsan kasi guys, yung resume natin napaka-generic. To the point na hindi natin siya ina-update. To the point na, halimbawa, ina-applyan natin is social media manager, hindi natin na-update yung mga work experiences, yung mga tools, mga soft skills na meron tayo. Guys, dapat guys, iti-tailor natin yung resume natin based dun sa company or sa job position na ina-applyan natin. Siyempre, para matpataas yung chance na makapasa tayo. Kasi kadalasan naman sa job description na ina-applyan natin, nakalagay naman dun yung mga tasks, mga duties and responsibilities, yung mga qualification, ano ba yung mga soft skills na kinakailangan para sa trabaho na yun. Nakalista yun. So, dapat guys, iti-tailor po natin yung resume natin base dun sa job hiring na ina-applyan natin. For example, naglagay sila ron ng listahan. Kailangan namin dito may alam sa calendar management, may alam kahit papano when it comes to sa paggamit ng mga ganitong tools. Dapat guys, yung ipapasa natin na resume, naka-indicate dun guys yung mga tools tsaka yung mga soft skills na kinakailangan ng employer na yon. With that being said guys, hindi naman totally kailangan meron ka talagang experience, okay? Hindi naman totally kailangan nakapag-handle ka na talaga ng client before para malagay mo yan sa resume mo. Kasi marami namang paraan. Pwede kayong mag-self-research guys, pwede ninyong alamin yung mga tools na yon. At kapag alam nyo nang gamitin yung mga software, yung mga system, yung mga CRM na yan, pwede nyo nang isama yan
dun sa resume ninyo. Yun po ang tinutukoy ko. Reason number 3, failing to research about the employer. Guys, kapag nag-a-apply po tayo sa isang company, agency about virtual assistant, dapat guys, i-research natin yung employer o yung company na ina-applyan natin. Ano ba yung campaign nila? Ano ba yung industry nila? Solar ba yan? Healthcare ba yan? Real estate ba yan? Dapat, i-research muna natin na maigi. Kasi guys, malamang sa alamang kapag sinalang kayo sa interview, magtatanong yan, ano bang idea mo sa real estate? Ano bang idea mo sa healthcare? Ano bang idea mo sa solar? Parang ganon. Yeah, I don't even know. Like, I can't even tell you that. Diba, dapat meron po tayong idea dun sa certain industry nung ina-applyan natin. Alamin natin yung mga core values na hinahanap nila sa isang applicant. Alamin din natin yung mission and vision ng company nila and kung paano tayo makakapag-contribute, okay, doon sa business nila. Always remember guys, kapag gusto niyo mag-apply bilang isang virtual assistant, dalawa po yan. It's either gusto nilang pagaanin yung trabaho nila, and pangalawa, gusto nilang ma-increase yung sales nila. So it's either mag-apply tayo as lead generation specialist, cold caller, gusto nilang tumaas yung benta nila. Kailangan yung trabaho natin makakapag-convert ng sales para sa kanila. Kaya kung ikaw, bigla-bigla ka nalang nag-a-apply, pabugso-bugso ka ng damdamin na hindi mo man lang inaral yung background ng company, hindi mo man lang inalam kung ano ba yung hinahanap nila sa isang applicant, so mahihirapan kang i-explain yung sarili mo. Mahihirapan ka rin ibenta yung sarili mo, bakit ka namin kukunin kung wala ka namang palang alam tungkol sa company namin. So at least ngayon, alam mo na yan, pwede mo na mapataas yung chance mo na makapasa sa pagiging virtual assistant. Reason number 4, over-promising skill. Maraming ganito guys, yung mga nagfe-fake it till you make it, yung akala mo talaga pang executive assistant yung alam na alam nilang gawin. That was easy. Pero ang totoo, basic pa lang yung idea nila. Wala namang problema. Okay, kasi lahat naman talaga nag-uumpisa sa hindi magaling hanggang sa gumaling. Pero guys, ito tatandaan ninyo, wag po tayo magbibigay ng mga over-promising skill sa interview. Kasi kapag kayo ay biglang sinalang yan sa mga technical assessment or pinag-demo kayo bigla at bigla kayo napakamot, ito yung chance talaga na babagsak po kayo sa pag-a-apply. Yung tipong nag-apply ko, sabi mo, Yes, I'm proficient in Excel. biglang gano'n, no? Sabay pinag-demo ka ngayon. Paano mo palalabasin yung formulang ganito? Paano mo palalabasin yung average, sum, mga ganyan-ganyan? Tapos bigla ka nalang napapakamot ulo. Siyempre, yun yung magiging reason guys kung bakit di tayo tatanggapin. Kasi ang feeling nun, ang magiging feeling ng interviewer nun, kumbaga parang insincere ka or at the same time, parang nagpapanggap ka lang. Okay, you're just pretending na marunong ka, pero ang totoo, hindi naman. Which is, ayaw nilang mangyari yun. Ayaw nilang mag-waste ng time sa mga ganitong uri ng applicant. Reason number 5, kung bakit hindi nakakapasa ang isang virtual assistant applicant, lack of communication skills and cultural skills. Lagi ko sinasabi guys na napaka-importante ng communication skills in a way na hindi nyo naman kailangan maging fluent sa English. Ang importante na iintindihan ka and naiintindihan mo yung sinasabi ng kausap mo. Okay? Kasi guys, kapag hindi po okay yung communication skills natin, mababa yung chance na makapasa tayo sa pagiging virtual assistant. Kasi yan po ang pagiging pinakapuhunan natin para maging freelancer tayo or para maging, alam niyo na, maging virtual assistant someday. So kung kayo feeling niyo hindi pa ganun ka-okay yung English communication skills natin ngayon pa lang, itry nyo nang i-improve yan. No worries guys, meron tayong episode din na libreng app. Pwede po kayo makipag-usap sa iba't ibang foreigners na gusto rin nila ma-improve yung English communication skills nila. I-download nyo lang or punta lang kayo sa website ng episoden.com. And when it comes to cultural skills naman, katulad ng sinabi ko kanina, research about the background of the company. Kailangan guys, alamin natin yung culture ng company na ina-applyan natin. Ano ba yung industry niyan? Ano ba yung tawag dito? Ano bang country yan? Ano bang state yan? Dapat familiar po tayo sa mga culture niyan. And familiar din tayo guys sa mga time zone. Okay, when we say time zone guys, ito po yung oras sa ibang bansa kung i-convert mo sa atin. Okay, for example, meron tayong tinatawag na PST, EST, MST, and CST. Central Standard Time, Pacific, Eastern, tsaka Mountain. So, dapat alam natin yan i-convert into GST or Global Standard Time. Kumbaga, halimbawa, pag sinabing 10 PM EST, dapat alam natin kung anong oras yan dito sa Pilipinas. Kung gusto niyo ng mabilisang conversion, guys, pwede nyo bisitahin yung worldtimebuddy.com. Click nyo na lang yung link dyan sa description sa baba. Reason number 6, kung bakit hindi nakakapasa ang virtual assistant,
poorly written cover letter. Alam ko marami sa inyo guys marunong nang gumawa ng cover letter, pero hindi lahat marunong gumawa ng effective na cover letter. Kung gusto ninyong gawin ko to ng separate video guys, comment lang sa baba ng cover letter. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa nung alam niyo yun, yung catchy and at the same time, mapapatawag dito, maniniwala yung client mo or yung ina-applyan mo na may alam ka talaga dun sa position or trabaho na ina-applyan mo. Kasi guys, this will serve as your 30-second pitch para makuha yung attention ng client. And at the same time, mafe-feel niya na alam mo talaga yung trabaho na ina-applyan mo. Dapat guys, naka-personalize yan. And at the same time, dapat nakalagay dyan yung mga skills na kailangan din nila dun sa position na available. And hanggat maaari guys, dapat yung cover letter po natin ay kumpleto po sa details. Pati rin yung call to action kung saan po kayo pwedeng kontakin. Reason number 7, kaya maraming bumabagsak sa pagiging virtual assistant, not understanding the role and the tools nung ina-apply nila. Okay guys, merong mga certain companies or agencies guys na naglalagay naman sa description or sa tawag dito sa mga hiring post nila yung mga tools na kakailanganin para dun sa position. So kapag hindi naman natin naiintindihan talaga yung isang bagay o isang trabaho, wag po tayo agad apply ng apply, wag po tayo agad send ng resume tsaka ng mga ano natin. Okay? Wag po tayong ganun, wag po tayong masyadong aggressive sa pag-apply na kasi masasayang or mapapagod lang tayo. Okay? Mauubos yung energy natin, tapos hindi rin naman nila babasahin, hindi rin naman nila yan titignan. Okay? So, ang best example dito guys, halimbawa, meron tayong idea sa pagiging virtual assistant, pero hindi natin naiintindihan yung trabaho ng executive assistant. Guys, pag sinabing executive assistant, more on executive level na to. Kumbaga, kaharap mo na dito yung mga CEO, yung mga nasa managerial position. Kumbaga, mas mataas din yung expectation nila tungkol sa trabaho. Okay, high level ng calendar management yung kailangan dito. High level ng email management yung kailangan nila dito. So, dapat naiintindihan natin yun. Hindi yung basta-basta lang tayo mag-a-apply. Okay, so dapat iintindihan natin yung maigi yung roles and yung mga tools na gagamitin. Like yung mga Asana, Trello, Slack, Monday.com. Kapag sinama natin yan sa resume natin, dapat siguraduhin natin na naiintindihan natin yung tamang paggamit ng mga yan. Huwag po nating pepekiin yan, okay? Reason number 8 kung bakit hindi ka nakakapasa sa virtual assistant, no portfolio and work samples. Guys, napaka-importante na meron po tayong sample works, okay? Kapag nag-apply tayo as a freelancer or virtual assistant, kasi hinahanap yan mostly ng mga clients ngayon. Actually, dati guys, hindi naman talaga uso yung paggawa ng portfolio. Basta skill ng isang tao, chinecheck nila via interview, ine-evaluate nila through demonstration. Wala na portfolio. Dati, nakakapasa naman sila as a virtual assistant. So, ngayon kasi ang uso po, meron na po dapat tayong portfolio and work samples. Okay? Hindi naman kailangan na meron ka ng experience or naging virtual assistant ka na before para makagawa ka niyan. Maraming way po para makagawa ka ng sarili mong portfolio. Pwede ka nang gumawa ng mga sarili mong na-edit na videos, gumawa ng mga sample copywriting mo, mga articles, vlogs, content creation, na pwede mong ilagay sa mga sample works mo. Kasi ang paggawa ng portfolio guys, para lang rin tong resume pero templated. And mas maganda yung mga visuals para makita and ma-attract mo yung client na ina-apply mo. When it comes sa paggawa ng portfolio guys, meron din tayong separate video na ginawa dyan. Kung hindi mo pa napapanood, link it up there, makakatulong sa yan. Reason number 9, incomplete application. Okay, isa sa mga reason kung bakit hindi nakakapasa yung mga applicants guys. Kasi halimbawa, pinag-fill out sila ng form, hindi nila nilalagay lahat ng details na kinakailangan ng company. Ini-ignore nila yung mga job requirements, katulad ng tawag dito, pag kailangan mong ilagay yung internet speed, yung screenshot, kailangan naglalagay po tayo. Kailangan din ilagay din po kumpletuhin natin yung mga interview questions na nakalagay dun sa mga online forms. Dapat lahat ng details po ay tama at dapat sinusunod natin lahat ng instruction. So, babalik pa rin talaga tayo sa reason number 1. Okay? Dapat nagpa-follow tayo ng instruction. Okay? Wag natin babaliwalain guys yung mga job requirements. Pag nagbigay sila ng listahan na ito yung kailangan namin sa isang applicant, dapat kinukumpleto po natin yan. Okay? Kapag kailangan nila ng screenshot ng computer mo, ng system mo, ng tungkol sa mga specs ng computer mo or laptop, dapat ilalagay po natin yung details na yan. Last but not the least guys, lacking of professional online presence. Kaya kung ako sa inyo guys, kung wala pa kayong LinkedIn profile, gumawa na po kayo niyan. And syempre, connect na rin kayo kay Kuya Rene. Meron din tayong Renaissance VA LinkedIn page
i-follow nyo ako doon. Okay, napaka-importante ng professional online presence kapag nag-a-apply po tayo as a virtual assistant. Okay, alam naman natin guys, alam niyo yun, medyo mataas na yung market when it comes to freelancing, napakarami na pong nag-a-apply, and kailangan yung gumawa ng paraan ngayon para mag-stand out. Okay, at isa sa mga tawag dito, nire-recommend ko na gawin ninyo is kahit papano, meron kayong sariling landing page or website. Kasi actually marami na ring ways para matutunan talaga yan. Okay? Kapag meron kayong website, parang pwede na rin itong magsilbi bilang inyong portfolio na kung saan malalagay nyo na yung mga sample works ninyo. At least link na lang yung ibibigay ninyo sa client. Ito, pwede mong pakita yung website mo or yung landing page mo. Ito na yung mga sample works ko. May mga testimonials pang kasama. Ito na po yung parang pinaka-portfolio ko. Okay? Kasi guys, kapag professional po tayo na nag-a-apply, tataas yung, tawag dito, mataas yung tingin sa atin ng client. Kumbaga, iisipin niya, ay, ito, magaling to, may alam to, marunong to. Okay? Yun kasi ang importante guys sa pag-apply bilang isang freelancer or virtual assistant. So that's it for today's video guys. Hopefully may natutunan na naman kayo kay Kuya Rene Boy. No worries guys, marami pa tayong i-upload na videos about freelancing, about virtual assistant para ma-make sure natin na makakapasa kayo at makakuha rin kayo ng client ninyo online. And regarding guys sa pag-giveaway natin na Kupo Ignite headphone na kung saan meron itong AI noise cancelling feature na magagamit ninyo sa pag-work from home, talagang cancel guys yung mga ingay, mga tunog ng electric fan, mga tunog ng aso, tunog ng mga manok. Kahit may farm pa kayo sa bahay guys, hindi maririnig ng kausap ninyo. Napaka-professional ng tunog, kaya talagang recommended ni Kuya Rene Boy. At para manalo po ng pag-giveaway ni Kuya Rene Boy, ang gagawin nyo lang, follow nyo lang ako sa TikTok, sa Facebook, subscribe lang kayo dito sa YouTube channel ko. At kapag tapos nyo na, comment sa baba ng hashtag Kuya Rene Boy and hashtag Kulpo. And if you want to know more about virtual assistant, kung paano mag-start, alam ko marami sa inyo gusto mag-venture sa pagiging freelancer pero hindi nyo alam kung saan mag-uumpisa, meron po tayong VA training. Okay, specialist training guys na for 2 weeks lang, magkakaroon ka na ng certificate and ituturo na po namin lahat. Okay, when it comes to copywriting, social media management, mga 5 golden rules kung paano maging successful VA, lahat ng mga technique na alam namin, ituturo po namin dyan sa online training na yan. At para makasali sa next batch, comment sa baba ng hashtag scholar at i-share po itong video na to. Ilalagay na rin namin yung form dyan sa baba para hindi ka maubusan ng slot sa susunod na batch. Shoutout sa lahat ng mga nagpapashoutout dyan. God bless us all.